Good afternoon everyone! Naririto na naman po kayo sa kusina ni Angelita. At ngayon po, ang gagawin natin ay ang malunggay pandesal na very healthy po, ano? Hindi na natin kailangan kumain ng gulay at ang mga anak natin makakakain ng nutrition na pagkain na included na sa tinapay, di ba? Every breakfast, yan naman ang laging isiniserve natin sa mga anak natin, di ba? Sa family, bread. So, ang ibig sabihin po ng pandesal is bread with salt. Pero now, since ang mga Pilipino po mahilig sa matamis, hindi na po tinatawag nating bread with salt. Bread with sugar na. Kasi ang pandesal po ng mga Pilipino is napakatamis, no? Ito pong ating single or simple recipe ay may half cup of sugar. So, mas mabili po kasi ang pandesal pag matamis, no? Yun naman po ang gusto ng mga Pilipino, no? Kahit po sa spaghetti, gusto ng mga Pilipino matamis, no? Ina-adjust natin ang sweetness. So now, let me tell you one by one all the ingredients needed to make the malunggay pandesal. Okay. So, of course, the primary ingredients is ang ating 4 cups of all-purpose flour. And we need half cup of white sugar, granulated. And we also need 1 teaspoon salt, di ba? Sabi nga pandesal, bread with salt. We have 1 tablespoon of oil. And of course, I'm not using bread improver, but I replace it with 1 teaspoon of baking powder. Mas maganda po ang result kasi ng any bread pag may baking powder. Mas malaki po ang need niya, hindi po siya compact at hindi po siya matigas. And we also need 2 egg yolks, 1 egg and 1 yolk. Yun po. Tapos kaya naging 2 yolks, no? This is 1 egg and 1 yolk. Basang-basa po kasi pag ginawa natin 2 egg. And we also need butter, no? This is very rich kasi meron tayong butter. We have 1/4 cup plus 1 tablespoon of salted butter. So, hindi ko po dinamihan ng salt because may salt na po yung ating butter. And of course, to make it nutritious, we're adding 1/4 cup of malunggay powder. So, ito po, a week before, hinanda ko na po siya, no? Meron po kaming malunggay. Akin po siya in-air dry. At hanggang sa matuyo. Pwede naman po nyo ilagay sa oven, wag lang po ninyo susunugin, tapos i-blend po ninyo, no? To make it quicker. So, yan po, no? Meron naman po naglalagay ng malunggay talaga na fresh na dahon na chinachop nila and then sinasama nila sa harina. But I'm using the powdered malunggay na aking ginawa, no? And we also need 1.5 cup of lukewarm fresh milk. Medyo maligamgam po siya, no? Hindi siya mainit at hindi naman siya sobrang lamig. This is the desirable temperature of para mag-grow o mag-yield ang ating yeast, no? Sa ating first fermentation. Atin muna po siya ipoproof to find out whether maganda po yung ating yeast. And what else? Of course, we need some breadcrumbs kasi pandesal. Kailangan natin siya i-roll sa breadcrumbs. So, ang ating pong pandesal is very light and very airy. At hindi po ito yung katulad ng commercially na binibili nating pandesal na very greasy, no? In the morning. Ang replica or ang kapakalin tulad po ng ating pandesal ay yung pandesal ng Pugon de Manila, no? Kung nakatikim na po kayo ng pandesal ng Pugon de Manila, ganito po ang lasa. At hindi po kasi ako gumamit ng water. Ang ginamit ko po ay fresh milk, no? If you don't have fresh milk at home, pwede naman po kayo mag-improvise. I-dilute nyo lang po yung inyong evaporated milk, half, and half also of water. Para hindi po siya masyadong mabigat, no? You can also use 30 grams of powdered milk and isama nyo po sa 1.5 cup na water para po may lasa, no? Pero ako, I'm using fresh milk. So now, let us start. Since lumalamig na po yung aking fresh milk,
baka hindi mabuhay yung ating yeast. So, ang first thing na gagawin po natin, of course, bubuhayin muna natin yung yeast, no? Bigyan natin siya ng pagkain, isama po natin sa ating fresh milk. Enough lang po, no? Siguro mga 1 tablespoon para po may makakain na yung ating yeast. So, ito po yung yeast ko. Akin pong tinakpan para po hindi siya mahanginan. So, ayan. Atin lang pong ilalagay doon sa ating nakahandang warm milk. Just cover this at antayin na lang po natin later on para po siya mag-grow. So, pagsama-samahin na po natin lahat ng ating dry ingredients. Ano po ba yung mga dry ingredients natin? Of course, we have all-purpose flour. And from our all-purpose flour, isama na po natin yung ating malunggay powder. And then, our baking powder, and our salt, and of course, our sugar. Ayan po, well combined. Maganda yung naging result ng ating malunggay, no? Talagang powdered siya. Now, we will do the cut-in procedure. Lagyan na natin yung ating butter. While waiting for our yeast to rise, kamayin na natin para mas mag-incorporate yung butter sa ating flour. So, ang ganda niya na, no? Dapat po ang result niya is like breadcrumbs. So, very crumbly. Wala na kayong makikita ng traces ng buo-buo ng butter. Pwede naman po margarine, ano, para makatipid-tipid po tayo. Kasi medyo mahal din po yung butter. So, isasama na po natin, ano, let's put a hole at the center. And then, atin na po siyang i-combine hanggang maka-form tayo ng isang solid dough. Of course, before I forget, needed nga pala natin yung egg because hindi ko siya na-mix. Ayan, naka-form na tayo ng isang solid dough. Ayan, ang ganda na ho, oh. Naka-form na tayo ng isang solid dough. Ganyan ang hinahanap natin. Hindi po siya dry at hindi din naman siya too wet. Ayaw niya pa mabilog. Dumidikit-dikit pa eh. Dapat elastic na. Gulpiin natin para makisama. Ayaw makisama eh. Ayan. Lagay na natin dito sa ating bowl. And let us wait after 1 hour. Hello! Nandito na naman po uli ako. Ituloy natin kung paano gumawa ng pandesal. So, ito na po. Kanina po, nag-let rise ako for 1 hour. And then, pinunch down ko siya to remove the carbon dioxide. Talaga nag-ano po siya. Nag-balloon. Ang laki po ng naging result. Okay? So, babasto na po tayo, no? Starting from the long end. Short end pala. This is the long end. This is the short end. Iko-coil po natin siya. I-roll po natin siya as if we're doing a jelly roll, no? Ito po yung tinatawag na nagbabaston ka na for your pandesal. I-coil lang po natin ng mahigpit para po, kung hindi po kasi mahigpit, magiging parang katol. Ang itsura po ng inyong pandesal ay parang katol. Kasi po, maghihiwalay-hiwalay po siya. Ito po tinatawag natin na pagbabaston. So, now, nakagawa na tayo ng baston. So, pantayin lang po natin para po equal yung shape ng ating pandesal. I-push natin para pantay na pantay. So, now, tatakpan na po natin to, no? And then, we'll have to wait again for another 15 minutes. Ito na po yung second fermentation, no? So, ganun lang po kadali, Sana ho natutunan ninyo. And give me the finished product. Papakita ko na po sa inyo yung itsura ng finished product natin, Kanina po, nakagawa na ako, and eto po, oh. So, now, here's the finished product. Ayaw ko na po pagtagalin. Hindi ko na kayo pag-aantayin ng another 15 minutes for this one. And another 30 minutes for the baston.
And nakapreheat na yung oven. Tuloy-tuloy na lang ang luto ko. Ito na po ang finished product natin, ano. And some of it is toasted kasi may request na gusto nila toasted. Ang napakaganda po ng ano ng result, no. Hangga't mainit-init pa. Ayan ho ang loobo. Kita niyo po. Sino ba yung ano? Ito. Ayan, ang loob po niya is lutong-luto. And kitang-kita niyo yung malunggay sa loob. And it tastes so good. Masarap po siya. And very nutritious. I hope may natutunan po kayo sa aking live demo. And kung gusto po ninyong makita yung talagang complete recipe, please follow, like, and subscribe in my channel, which is the Boss Tomas Vlogs. Doon po lahat yun nakasulat at nakalagay yung complete recipe. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panunood. To God be all the glory. Magandang gabi po sa inyong lahat.